Magandang araw mga kaibigan. As usual, ang ating dark chocolate. Okay, so meron pa tayong limited stock. Pwede pa kayong mag-order yung gustong makatikim nitong napakasarap, napakasustansya na tablia or dark chocolate. Okay, gusto kong magbigay ng follow-up vlog tungkol sa enkwentro sa Lanao del Sur noong January 25 na kung saan ang grupo ng mga ISIS na nagtanim ng bomba sa Marawi, kinasawi ng 4 na katao and pagkasugat ng 72 katao. Naengkwentro ng ating tropa sa gobyerno, especially mga Scout Rangers. Nalagasan sila ng 7 yung report ko. Ngayon, ang update is 8 na daw ang 8 na ang body count. At isa sa nalagasan ng buhay ay yung sub-leader, leader ng mga terorista, tapos isa siyang bomb expert. So, posible na itong nadali sa enkwentro sa Piagapo, Lanao del Sur noong January 25, ito yung gumawa ng bomba na sumabog sa Marawi Gymnasium, MSU Gymnasium. Ang pangalan niya si King Fahad Dalig Anti, alias Abu Khalid Ibnu Khalid, taga Barangay Tuka, Marawi City. Nandito ang picture niya, kailang hindi ko na masyadong ipakita, no? Yung picture ng 8 nadali sa sagupaan, pinadala sa akin, hindi ko pwedeng ipakita dahil hindi magandang ipakita sa YouTube. Okay, so basta 8 ang nadali. So, it can be recalled. Kailan ba yun? Mga middle of December. December 3 yung bombing eh. After 2 weeks, may naaresto. Yung posibleng naglagay ng bomba. Naaresto ng ating kapulisan. So ito, this is a good development dahil yung posibleng gumawa, yung bomb expert ng grupo ng Mauti ISIS na si Abu Khalid or Ibnu Khalid, nalagasan na ng buhay. Okay? So, additional report na dumating, karamihan sa mga nadali ay tinamaan ng ating mga snipers. Alam nyo, Scout Rangers itong nag-operasyon. Kompleto po ang mga Army Scout Rangers. So bago nila ginapang yung target, nagpwesto ng mga snipers kahit more than 1 kilometer ang layo. Kayang-kayang tamaan ng mga snipers ang kanilang target. Kaya nakakabilib itong mga ating Army Scout Rangers. Okay, the best sa Philippine Army. Ano pa? Isa pang report, marami daw ang sugatan. Tapos, more or less 20 na mga terorista yung na-enkwentro ng ating mga Army Scout Rangers. So, 8 ang nadali. So, 12 na lang naiwan. So, karamihan, halos lahat yung 12 ay may mga tama. Kasi nga, akala nila ang binabantayan lang yung soldiers on the ground, yung kaputukan nila kailang sa mga matataas na lugar, kahoy ba o bundok, nandun ang mga snipers. Yun ang maraming nadali. Okay, ito pa, additional information. Hindi na sila makatakbo sa mga community kasi itinataboy na sila ng mga tao. Community meaning yung mga residente surrounding Marawi, Piagapo, mga nearby towns.
sukang-suka na ang mga tao itong grupo ng Mouthi ISIS. Actually, it was the people themselves, yung nakabantay na nandun sila ang nag-report sa ating authorities. Kaya pinpointed ng ating tropa ang lokasyon nitong mga Mouthi na ito, ISIS, dahil sa sumbong ng mga tao. So, ngayon, sugatan sila, wala silang mapuntahan. Dahil wala na silang people support. Hindi katulad nung bago mag-Marawi Seeds, may suporta sila nung una. Kasi na-deceive ang mga tao. Akala nila para sa kabutihan ng mga Marawi residents yung ginagawa ng Mouthi ISIS, yun pala mapapahama. Kaya maraming nasunog na bahay, maraming naghirap. So, ito na. Yung mga kapatiran nating Muslim Maranao dyan sa area, they have learned their lessons at itinataboy na nila itong grupo. So, sana ito na ang tuluyang example sa Abu Sayyaf, sa Basilan, Hulo, makita nyo wala nang wala nang balita tungkol sa Abu Sayyaf kasi ganun din. Itinataboy na sila ng mga tao. Tapos ang ating gobyerno, panahon ni PRRD, naging responsive sa mga pangangailangan ng mga tao sa Basilan, Hulo, Tawi-Tawi. So nung dumating yung mga basic social services, kalsada, tubig, kuryente, eskwelahan, health center, nawalan na po ng mass base ang Abu Sayyaf. Kaya wala na, matagal nang walang balita sa Abu Sayyaf. So sana ito na yung huling and congratulations sa ating mga kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines. Napakaganda ang kanilang performance ngayon, both dito sa Mouthi ISIS na terorista at dito sa NPA komunista nga mga rebelde. Hindi naman may mga naiwan pa ring mga rebelde, kaya lang kakaunti na, wala nang active guerrilla fronts na sinasabi, weekend, mahina na naghihingalo. Sana tuloy-tuloy na itong momentum ng ating gobyerno sa pagpuksa sa mga internal security threat, yung kalaban sa loob. Komunista man o itong mga Mouthi o Abu Sayyaf, wala na. So makapag-focus na tayo sa external defense. Kasi may problema tayong kinakaharap sa West Philippine Sea, Taiwan issue at iba pa. So kailangan palakasin natin ang ating Armed Forces of the Philippines. Okay, punta tayo dito sa sayang ang buhay ng Pilipino. Noong December 25, inkwentro sa Paskong Pasko, inkwentro sa Malaybalay City, Bukidnon. 10 yung nadali na kapwa nating Pilipino, mga komunista, NPA. Dito naman sa Lanao, 8 mga kapatid nating Pilipino na So, sayang buhay. So, alalahanin natin mga kaibigan na lahat tayo, temporaryo lang ang pagtira sa mundong ito. Mayroon tayong sunod na pupuntahan. Muslim man o Kristiyano, parehas ang paniniwala. Kasi nanggaling tayo lahat kay Abraham. May paniniwala sa Diyos, may paniniwala, may langit at impyerno. So, siguraduhin natin habang nabubuhay po tayo na ang ebanghelyo, ang gospel, ang magandang balita ng Panginoong Hesus ay maintindihan natin at tanggapin. Ano yung ebanghelyo ng Panginoong Hesus? ABC, yung palagi kong sinasabi. A, accept, aminin, ang kinin, at
ikaw, ako, makasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan sa impyerno. B. Believe. Maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. At kung naniwala ka dyan, tanggapin mo ang kapatawaran at habang buhay pa sa mundo, nabubuhay, i-commit or i-surrender ang ating buhay sa pamumuno ng Panginoong Hesus. Pabayaan natin ang Panginoon ang mamuno, masunod sa ating buhay. Pagdating ng kamatayan na hindi natin alam kailan at kung paano tayo mamamatay, makasigurado tayo, makabalik tayo sa langit kasama ang Diyos.